Hi guys, welcome back. Ay naka, ang init-init ng issue about that modified muffler. Medyo tanga rin naman kasi yun eh. Ang tanga. Sorry. We've talked about this dati pa. Alam mo yun? Para kasi nagiging problem is yung gusto nilang mangyari and the law that they are, or at least the ordinance that they are passing doesn't match properly. Kaya naaabuso palagi ng mga enforcers. Because we are always parang sobrang hindi na pag-isipan yung wording na para kang it's still going to be very debatable yung usapan palagi. Like yung word na ginamit nila, 'di ba? Modified muffler. Alam mo ba, pag pininturahan ko yung muffler ko, that's considered modification. Alam mo ba, pag pinalitan ko yung tornilyo, that's considered modification. Pag nabutas yan at pina-welding ko yan, that's considered modification kasi hindi na yan original, hindi na yan stock. Kung nilagyan ko ng sticker yan, that could be considered modified because in a sense, it's being modified. Hindi na siya original, hindi na siya stock. Now, not all replacement mufflers are bad. Kasi remember mo, ang rule, ang gusto naman nila mangyari, what they really want to happen is mawala o mabawasan yung mga maiingay na muffler. Kasi ako, I'm very much agreeable to that. Pati ako, ilang ako dun sa mga maiingay na mga motor. Na over na sa sobra ng exaggerated yun. Hindi yun yung tipong konting ingay lang, hindi talagang malayo pa lang gusto ko ng gisingin or something. Tapos dumadaan pa sila sa mga mga kabahayan ng mga minatutulog pa, di ba? So this whole modified muffler, the whole point of it is to reduce noisy mufflers. So ang rule should have been any motorcycle that exceeds the recommended na 99 dBA or decibels at certain distance yung measurement device, yun yung bawal. Pero pag sinulat mo lang doon sa ordinansa na any modified mufflers or any changes to the original muffler, bawal. Interpretation na ngayon nung pulis yan. Kasi debatable yung debatable yung wording eh. Pero pag sinulat mo something that we can quantify, yung kaya natin sukatin, which is yung 99 decibels, yun kaya mong sukatin. Pag lumampas ka ng 99, walang argument. Pag below 99, walang argument. Hindi yung tipong gamitin mo lang yung word. And alam mo naman dito sa atin, sobra pa tayong anti-small bikes. Ang tinitira nila doon sa 99 decibels, mga small bikes. Ako, ilan na yung mga big bikes na naiinis ako sa sobrang ingay na wala na sa lugar. Diba? As in, open pipe, short pipe. That's why, in my big bike, I'm using the longer pipe. Yung malaki na pwedeng pang street. That is why it comes with a dB killer, meaning meron siya nung pangpatahimik, original. Because it was designed for the street, not designed for racing, yung mga maiingay. Kasi, tama naman yun eh. Gusto natin lahat tumahimik, pero kung habol mo is tumahimik yung kalsada, bakit mga maliliit na motor lang tinitira? Yung mga big bike ba hindi maingay? Yung mga kotse ba na naka full na tambucho na open, hindi nyo sisitahin kasi bakit? Di ba maingay din yun? Di ba nagdadagdag din yun sa noise pollution?
yung mga naka-Porsche, yung mga naka-Lamborghini, naka-Ferrari na sus, pag dumaan sa bahay mo, nanginginig pa yung bahay mo. Yun, okay lang sila mag-ingay? Hindi ko magets yung point na yun. As in, if our point is to reduce noise, then it has to be all vehicles. Hindi pwedeng yung mga small bikes na titirahin mo. Ano yun? Kasi hindi makikipag-away sa inyo, sa mga enforcers, or sad that it may be, this is my hatest for laws that are hard to quantify is nagiging point of corruption kasi madaling pag-usapan na lang natin to kasi wala kang panalo kasi nasa interpretation ng police yung ng enforcer pwede nila sabihin huli ka wala kang makayang ipaglaban because the law is right there saying any modified tama naman sila nakasulat modified naka-modify ka pininturahan mo iniba mo kulay pinalitan mo yung tornilyo naglagay ka ng titanium na tornilyo dyan kahit na pinalitan mo at tahimik yung ipinalit mo, bawal pa rin yun because that's still considered a modified muffler. Malasin mo, nasiraan ka ng tambutso, kinalawang at kailangan mo bumili ng hindi original pero tahimik, bawal din yun kasi nga modified ang tawag din doon. So anong gagawin mo? Either papakonfiscate mo yung muffler at pag kinonfiscate mo, paano mo iuwi? Yung sasakyan mo, walang muffler. So, ibig sabihin ka na, ito mo. Ngayon, kung mali nga yung ginawa ng polis, saan mo kukunin yung muffler na kinuha nila? Pwede ko babawiin yon. Kinonfiscate mo, does that mean, sige, tikitan mo ako, confiscate mo, pero akin pa rin dapat yan. Di gagamitin ko pang pangarera ko. This is very similar dun sa nangyari sa yung LED lights. There was even a time na pati LED na dun sa headlight huhuliin ka kasi LED daw, bawal daw LED nakasulat dun sa law. Because once again, the law wasn't very clear. In other countries, the aftermarket lights, if you put a very large aftermarket lights, nakasulat yan, bawal gamitin sa public roads, meaning you can only use it for off-road. But here's the thing, hindi ka huhuliin ng polis kung nakakabit lang. Huhuliin ka lang pag ginamit mo. Dito sa atin sa Pilipinas, nakakabit pa lang, huli ka na, kahit na hindi mo ginagamit. Because I understand people needing multiple lights in their vehicles. Kasi nga, minsan buhabiyahe sila sa off-road. So ano ibig sabihin nun? Pag nasa city sila, kakalasin nila, tapos tuwing mag-off-road sila, ikakabit na naman nila. As long as hindi nila ginamit, that shouldn't be illegal. But once again, we are down to the interpretation of the law. So kung in-interpret ng enforcer na ganito yan, anong laban mo? Makikipag-away ka lang. But in the end, pwede ka pa rin nila tikitan. Wala ka pa rin panalo. Sana naman, our government employs pretty smart people. I don't know why they do create these ordinances that are always subjective. It's always based on the enforcer to interpret rather than it being very, very clear. Tulad yung habol mo is noise reduction. Di isulat mo ano yung dapat. Ang simple-simple nun di ba? Any motor vehicle that exceeds 99 decibels of sound from a certain distance from their exhaust is illegal and you will be ticketed. Okay, tapos. Any vehicle hindi yung small bike lang, hindi yung mga scooter na maliliit lang. Lahat. Big bike pa maman yan.
there shouldn't be a differentiation, especially medyo mataas na nga yung leeway ng Philippines for the 99 decibels. In other country, it's as low as 95. Sa ating ginawa na natin 99, tapos exempted pa yung mga big bike. Bakit? Ay, nako. Ay, guys, sana naman ayusin natin yung mga ano natin. Masyado tayo talagang we really make ordinances and laws that are anti-poor, kung sabihin na natin. Kasi yung mga tinatamaan palagi is the smaller people rather than everyone. Di ba? Di ba sa pinaka-basics ng law, the law should not excuse anyone. Okay, bye. Don't forget to please like and subscribe para umabot tayo sa goal natin to reach 3,000 subscribers by the end of the year.